Ako po at ang aking mga magulang ay nakatira dito sa may Ross Boulevard, kung saan po yung nasaan yung Redemptorist Church. Kung maalala niyo po kasi, kung sa mga umabot po sa panahon ng Kastila, meron po bang umabot dito? Sana? Sige. Kung maalala niyo po ng panahon ng Kastila, yung area pong yun ay reclaimed land. So, nung ang aking mga magulang ay nagsettle po mula Talabac, Bacoor, hanggang nagpunta po sila sa Parañaque, nakakuha po sila ng piece of land or isang share ng land doon sa malapit na po sa Redemptorist Church. Ang sabi nga, mula daw po sa mga praile yung lupa na ibinigay po sa gobyerno. And natuto po kami na mabuhay doon sa lugar na yun, 1980s pa po. So alam niyo na po kung gaano na po katanda. 80s. Nabuhay kami doon ng 1988 or 1983. Lumipat kami doon ng aking mga magulang. And naalala ko, wala pang katao-tao. And back in the day, pag sinabi mong walang katao-tao, maraming naglalarong babata sa kalye, pero hindi para yung gabi-gabi napakaingay. Yung talagang tunog ng motor, tunog ng mga kapitbahay na nag-aaway, nagiinuman, ganun na po. Nung lumalaki na ako nung college, ganun na po yung environment. So natuto akong mabuhay na yung pag natutulog, medyo alam ko na minsan merong sisigaw na lang dyan kasi nagkakagalit sa kapitbahay, may nagbi-video, okay, ang ingay-ingay, at saka yung mga motor. Nasanay po ako ng ganong kahabang panahon ng buong kolehiyo ko na kapag ako'y nakakatulog, kahit napakaingay, mahimbing po ang tulog ko. Kaya lang po, nung ako ay nag-asawa, ang bahay naman po ni Nikki ay nasa loob ng subdivision dyan po sa Las Piñas. Hindi po ako subdivision boy, ako'y laki lamang sa Baclaran, Parañaque. Kaya kasi nag-delicate po yung pregnancy ni Mrs. afterwards kay Eli kasi naoperahan siya. And eventually, doon po ako tumira. Ay katahimik naman. As in doon sa ano na yun, although ngayon hindi na po ganun katahimik, pero nung nakatira ko doon, sobrang tahimik. As in, yung lagi kang nininervyos, feeling mo merong taong magnanakaw sa'yo kasi feeling mo wala kang naririnig. And doon ko na-realize na kapag natutulog ka pala nang wala yung karaniwang tunog, parang hindi ka rin mapakali at kahit napakatahimik. And silence makes us feel that way. And silence make us feel uncomfortable. Tama po ba? Minsan kapag naggagap po yung worship, hirap na hirap tayo. Which is our lesson for this Lord's Day morning. And just for review, matagal po tayong hindi nagkita. Kamusta po pala kayo? Tama po ba? Huli ko yatang preaching was October o November po yata. Pero ang ating po pag-aaral ay pagpapatuloy pa rin ng aklat ng Apokalipsis o yung tinatawag po na pahayag sa Tagalog. At kung maaalala nyo po, at gusto ko po ipaalala sa inyo na tinuro ko po sa inyo na ang buong aklat ng Apokalipsis o ang pahayag ay isang aklat na umiikot mula sa unang pagdating ng ating Panginoon, pakaliwa, unang pagdating ng ating Panginoon at ikalawang pagdating ng Panginoon at yung lahat ng events na maaaring mangyari sa panahong ito. So ito po yung tinatawag na amillennial possession, kung saan ang lahat ng bagay na mangyayari mula una hanggang huling pagdating ng ating Panginoon ang makikita natin sa kabuuan ng aklat. Kaya lang, hindi po ito lalabas, hindi po ito sa kabuuan, kundi hati-hati siya. Okay? So lalabas po, naalala ko, pinahayag ko sa inyo ang Revelation 1, tama? Hanggang Revelation 3, kung nasan po yung 7 churches. And that closes the first cycle. And then from Revelation 4, naipahayag ko rin po yan, naalala ko, nasimulan ko yon. And then on the tail end hanggang Revelation 8 or 7, lalabas, between 8 or 7, matatapos naman po yung second cycle. So sa kada cycle, may sarili-sarili po siyang portion of focus. Pero iisa lang po yung period na pinag-uusapan. And nasa second cycle po tayo ngayon. At sa second cycle na yon, kung maaalala nyo po, inopen po yung mga 7, ano bang tawag sa Tagalog ng seal? Kasi seal yun, nasa isip ko. Pero tatak na lang. Sige, tatak. 7 tatak. At sa 7 tatak na po yun, yung 4 na sa 7 tatak ay ang 4 horsemen of the apocalypse na nagpapakilala sa atin na magkakaroon ng conquest, magkakaroon ng war, magkakaroon ng famine, at magkakaroon ng death. And on the 5th seal, pinakita naman sa atin ni Juan na merong mga martyrs of the faith na mamamatay at nung nandun sila sa kalangitan, so lalabas,
Sino yung mga martyrs na yon? May katawan ba sila? Wala po, namatay sila. So sino yung nandoon sa kalangitan? Lalabas mga kaluluwa po yon. So the martyrs, their souls are there in the heaven, and together with God, the Father, and His Son, the Lamb, ay nagkaroon sila ng consolation and comfort. And it reminded us na sa buong cycle na ito, bagamat nagkaroon ng paghukom ang Diyos sa kabuuan ng buong sanlibutan, makikita natin na ang martyrs or ang mga nakatatak ng Espiritu Santo, ang lahat ng mga mananampalataya ay makatatanggap ng comfort sa ating Panginoon. At yun po yung lalabas na mensahe ng second cycle, na in the midst of trial and tribulation, God's elect will always be sealed by the Holy Spirit, at kapag sila ay namatay, diretso silang langit, at bagamat sila ay namatay sa langit, at narito ang kanilang katawan sa lupa, yung kanilang kaluluwa sa langit ay i-comfort ng ating Panginoon. Malinaw po ba yon? Okay. Nakakasunod pa po kayo sa akin? Okay. And then pagdating po sa sixth seal, at yung alam ko din, na-discuss ko sa inyo, ito yung tiyak na mangyayari. Isang bagay po ang tiyak na mangyayari. Magkaiba-iba man tayo ng teolohiya. Isa lang po ang tapat. At alam natin na sinabi ni Pedro ito at saka ni Pablo, gugunawin ang buong mundo. Pastor, gugunawin ang buong mundo? Opo. Hindi ba natin to baka naman pwede, Lord, hindi. Gugunawin ang buong mundo. And that is the sixth seal. There will be a cosmic catastrophe. Something na hindi na-experience ng lahat. Okay? And the wrath of God will terminate life. Titigil ang buong buhay. Yung bagay na yun, hindi ko na ma-discuss sa inyo kung ano pa yung pwede mangyari. Kasi that would be beyond speculation na. Pwede kong sabihin na ang sun ay magko-collapse. Tama po ba? Tapos magko-collide tayo sa moon. Hindi ko po alam. I do not know. But the fact remains scripturally na lahat ng buhay ay pupukawin at titigil ang lahat. Okay. And then, on the seventh seal, and I think na-discuss ko din ito, nagkaroon po tayo ng excursion. Meron pong encouragement na pinakita sa atin ng ating Apostol Juan. Meron pong 144,000. Ang sabi po, ito lang daw maliligtas eh. Tama po ba? Kabilang po ba kayo dito? Naku, nag-register po ba kayo? Dapat mag-register kayo. Okay. Na sinasabi na ito lang yung maliligtas. Hindi po. 144, ibig sabihin ito yung the whole number of the elect. In-explain ko na dati yung meaning na number, hindi ko na po uulitin. And there's a great vision of the multitude singing before the Lamb in the throne. And then finally, the vision then tells us na kahit anong mangyari, the eternal destiny of God's people will remain. That they are sealed by the Holy Spirit. That they will receive eternal life and they will come to the new heavens and to the new earth. So, okay na po ba? Na-summarize ko na? Medyo mabilis po ba? Hindi, okay. And then we move on. Now, magtataka tayo natapos sa seventh seal. But instead of closing the vision with the seventh seal, later on we will see na magkakaroon ng panibagong cycle. Papasok tayo sa 7 trumpets. So, 7 seal, tama? And then 7 trumpets. And the 7 trumpets will again be another third cycle na. Tama? Pangatlo na. Tama? And now, it would be still between the first and second coming of Jesus Christ, but now, meron pong difference. At yun po yung pag-aaralan natin. Okay. And meron po tayong dalawang division, okay? And I think nandun naman po sa liturgy. The first one is the Great Silence. We'll talk about what that meant. And the second part is an introduction of the 7 trumpets. Okay, yun po yung aking i-discuss. And hopefully, we'll learn about how God works in the midst of His people and understand how it applies to us. Okay? Pero bago po ang lahat ng yon, maaari po tayong manalangin. Hingi po tayo sa Espiritu Santo ng kalakasan. Dakilamang nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, sapagkat ang araw ng Panginoon ay araw ng aming kapahingahan. Sa lahat ng mga trabaho, sa lahat ng aming pagpapagal, sa lahat ng mga kasalanan at epekto nito. Alam namin, Panginoon, ang araw ng Panginoon ay kapahingahan namin sa lahat ng pangako sa amin, ng aming Panginoon Jesucristo. Ang pangako niya na kung kami ay lalapit sa Kanya, magaang ang Kanyang pamatok. At sa Kanyang pamatok, O Diyos, ay makapagpapahinga kami. Sapagkat alam namin, O Diyos, na kami ligtas, alam namin na kami ay aarugain ng Espiritu Santo. At nagpapasalamat kami, O Diyos, na sa aming pagtitipon na ito, sa pagpapatuloy ng bagong taon, ay narito ang iyong salita upang mag-comfort sa amin.
Papasalamat kami sa lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, so sabayan niyo po ako. The opening of the seventh seal was actually very anticlimactic. Kasi parang lalabas, after na nagkaroon ng gruesome end po yung sanlibutan, dapat po mag-transition na from creation to new creation. Yung po lagi niyong iisipin. Kapag po ngayon ang pinag-uusapan, may temporary intermediate heaven and hell. Pero, the moment na bumalik na ang ating Panginoong Kristo, magta-transition na po tayong lahat. Yung buong creation, heaven and earth, the old heaven and the old earth, will now be transitioning to the new heaven and to the new earth. However, instead of this, makikita natin dapat na meron ng judgment and new heaven and earth, pero ang nangyari ay merong deafening silence. There's a deafening silence in heaven. And according to John's record, yung silence lasted for about half an hour. So it begs the question, ano yung silence? Ano ang nangyaring nagkaroon ng silence? Ano ang ibig sabihin na nanalangin ng mga saints? Ano po ang ibig sabihin na ililipat na tayo doon sa trompeta? Bakit po iikot na tayo doon? So yun po yung mga dapat natin pag-usapan ngayon. Okay. So para po malinaw yung focus natin, ano muna yung ibig sabihin na nagkaroon ng silence? So simply put, the great silence is that God appeared in the midst of His people. Kapag ang Diyos ay nagkakaroon ng pagharap sa lahat ng kanyang nilikha. So imagine niyo po, nung time na nagkaroon ng nagunaw na lahat. So anong ina-expect natin? Buhay pa ba yung tao o hindi na? It follows na kung ginunaw lahat, buhay ba o patay ang tao? So kung nagkaroon ng great silence, saan nangyari yung great silence? Sa lupa ba o sa langit o sa isang lugar na hindi natin alam kung saan? Kasi lalabas, asan kaya yon? Lalabas po sa isang lugar na lahat tayo ay haharap sa manlilikha natin. And that is what the great silence is all about. Ito po yung picture ng Old Testament na kapag po ang glory ng Diyos ay nagpapakita sa lahat ng tao, wala ni isa sa atin ang makakaimik. Tama po ba? When we are in front, in reverence and awe of our almighty, powerful, majestic, glorious God, no one will be able to speak. Pag tinignan natin, yung first verses ng prophets na binasa natin, yung Zephaniah, yun po yung pinag-uusapan natin ngayon. And we can reread it. Sabi po sa Zephaniah 1:7, be silent before the Lord God. Okay? For the Lord's day is near. The Lord has prepared a sacrifice and consecrated His guests. Zephaniah 2:13 ang sabi, be silent all flesh before the Lord, for He has roused Himself from His holy dwelling. Minsan iniisip natin, ang worship dapat medyo masigla, tama? Ang worship noon, nung ebangheliko pa po tayo, tama po ba? Nagta-transition na po tayo mga kapatid ha. So bakit noon ang perception natin, ang worship dapat entertainment, ang worship dapat parang kailangan lahat tayo masaya, nagkakagulo and everything, walang order. Hindi po. Pag hinarap natin itong katotohanan nito, ang ibig sabihin, kapag ang Diyos ay nagsasalita, ang lahat ay mananahimik. Tama po ba? Ang lahat ay magpe-pay attention, ang lahat ay makikinig. At dito po galing yon na iniisip natin that worship must be accorded with reverence and awe. Reverence and awe. Yung O is parang kung lagi ko pong narinig yung O, parang nakabuka ang ating bibig na parang amazed tayo. Kasi alam natin na we are in front of our Creator at yun po yung gustong ibigay sa atin na karunungan ngayong umaga. Now, it begs a question, so lalabas, so nagunaw ang mundo, nagunaw ang langit, so most likely, ang tingin ko magta-transition po tayo from langit to new heavens and new earth. Kasi buong kaluluwa ay nakaharap sa ating dambana ng ating, actually it's the judgment throne if you think about it. Pero ang tanong, bakit merong 30-minute silence? So ano po ba ang kalahati ng isang oras? So tama, no? 30-minute silence. Bakit kailangan sabihin na 30-minute yung naging silence?
Dr. William Godfrey, where I draw from his insight, yung half an hour symbolizes to all of us that there is a shortened period of time. Ibig sabihin, kung isang oras po yung biyahe natin, 30 minutes tayo nakarating doon sa ating pupuntahan, sabihin natin, uy, bilis lang pala. Kaya po pag kayo nagpupunta po ng linggo, church po, 1 hour, tama, ang biyahe, o 30 minutes, ilan po ang oras ang biyahe nyo pag nag-church? 30 minutes, pero nalilito po tayo minsan ng ganun, no? So dapat pala talaga, inaagahan pa natin. Kasi parang, kung nag-expect tayo na 1 oras, pero dumating tayo ng 30 minutes, sabihin natin, uy, mabilis lang. So, ganun po yon. Yung full hour is the expected time unit. Pero yung kalahati, symbolizes na na-cut short. Tama? And yung waiting in silence, make it appear na kapag tayo po sa ating buhay, feeling natin, nagbibilang tayo ng mga segundo, nagbibilang tayo ng mga minuto, feeling natin matagal. Pero kapag in-consider natin yung kabuuan na maaaring mangyari sa ating lahat, parang ang bilis ng pala ng panahon. Ako po ay 48 years old na. Tama po, meron kaming bisita kahapon na isa sa mga pinsan po na aking father-in-law. Siya po ay 64 years old na. Vivid na vivid pa sa aking memory, kasi naging core memory ko, na nung kami nag-church at kumakain sa bahay sa lunch ng, kasi elder po yung nanay niya, eldera, lalabas pala, no? Oo, so, tatay ko po kasama noon, na kumakain kami, iniimbitahan kami sa bahay, at nakikita ko siya doon, binatang binata. Pero kahapon, nung nakasama ko siya, 64 years old na pala siya. Mga anak niya matatanda na. And ang lagi ko nasa isip, ang bilis ng panahon, ano? Ang bilis ng panahon. At yun po yung sinasabi sa atin dito. The silence means na yung half an hour made it parang feeling natin una mahaba, pero nung nag-appear ang ating Panginoon, maikli lang pala. God's appearance according to His plan and purposes, we will always see na His timing will always be perfect. Tama po ba? Na ang kanyang panukala, ang kanyang pagbibigay sa atin ng panahon at pagbibigay sa atin ng panahon ng paghihintay. Kapag po na ibigay na niya yung kanyang tamang panukala, kahit ba't sa tingin natin na matagal, it will always be His perfect timing. The wait for our Lord's return may seem so long, but in reality, it is short. God appearing according to His plan and purposes, His timing will always be perfect. And yun po yung sinisimbolize sa atin nung 7 seal. The opening of the 7 seal po kasi closes the theme nung mga saints na naghihintay para sa second coming ng ating Panginoon Kristo. Nung ako po ay nasa evangelical church, lagi po kami tinatakot, babalik at babalik na ating Panginoon. Tama po ba? Siguro malamang kayo rin po, naghihintay kayo sa pagbalik ng Panginoon. At minsan, iniisip natin, depende sa ano yan. Pag po naghihirap tayo, sasabihin natin, Lord, bumalik ka na. Pero kapag mayaman tayo at wala tayong problema sa buhay, Lord, pwede ba hindi muna? Minsan tayo po yung nagde-dictate ng panahon. Pero lalabas po tayo, hindi tayo dito nagde-dictate ng panahon. Siya po magde-dictate ng panahon. And yung 7 seal po, has a vision for us na yung mga saints po sa langit ay naghihintay, kailan ba matatapos ito? And minsan tayo mga mananampalataya, kapag tayo dumadaan sa mga tribulation, nagpupunta po tayo sa mga panahon ng pagsubok, iniisip natin, Lord, dumating ka na, Lord, dumating ka na. And minsan iniisip natin, Lord, bakit hindi pa? Bakit may delay? Bakit ang tagal, Lord? And what this verses wants us to understand, kapag dumating ang ating Panginoon, hindi yun ang iisipin mo. Ang iisipin mo pagdating sa langit, ang bilis lang pala. Ang bilis lang pala ng panahon. And He will always be on time. From here, the book picks up the theme of the saints waiting for God to immediately rescue and return. And the martyr saints in heaven crying out, O sovereign Lord, how holy and true, how long before you will judge and avenge our blood to those who dwell on earth? And the answer to this question now comes from the seal now, kasi yung seal ay para dun sa mga mananampalataya. Isiselyo o tatatakan tayo ng Espiritu Santo. Poprotektahan tayo. Ang protection natin, kapag namatay tayo, punta na tayo ng langit. Pero dito, we have to understand that the world is still in judgment.
And that would be symbolized by the trumpets. So after the great silence, we read verses 2 to 5, the prayer of the saints, symbolized by a bowl of incense reaching the throne of God in heaven. And the golden censer clearly represents an Old Testament temple language. And kapag nagkakaroon tayo ng vision of incense, temple, okay, censer, golden censer, it means prayer. Nananalangin po ang mga saints sa heaven. And these are the prayers of the people, of God's people here on earth. And they are performed before God. At kapag tinignan natin, minsan iniisip natin, ang panalangin natin ay hindi tinutugon. And that's the vision na gusto ipakita sa atin dito. One, we have to wait. Two, we have to understand na even though na feeling natin matagal, there is no delay. And the prayer of God's people will always be answered in accordance to God's timing and God's purposes. Ngayon po, the family is on the wait. Hindi namin alam kung makakarating kami sa pupuntahan namin. Kung na-share ko naman po yun sa mga elders niya na kami nagpaplano na mag-aral sa abroad para po makapag-seminaryo. But then, with the return of the events recently, it appears na parang it's a one step backward po for all of us because of the provision. And apparently, ang reading po namin as a family for God's provision is for us to wait. Wait and wait. And minsan inisip ko, Panginoon, bakit mo nga ba kami pinaghihintay? Ano? Siguro kasi mainipin kami. And sa akin po yun, nagbibigay sa akin yan ng encouragement na makita ko na kapag po ang Panginoon ng kumilos, hindi po yun delayed. Ulitin ko po, kapag Panginoon po ang kumilos, never po yung na-delay. So, meron po tayo bang mga pinapanalangin mga kapatid? Meron po ba tayong hinihingi sa Panginoon na mangyari? Minsan iniisip natin that the Lord is slow to answer the prayers. But the reality, ang reality po na pinapakita sa atin ngayon, no. He always answers them on His perfect time, and it will always be something na sasabihin natin, ang bilis lang pala, Lord. Ang bilis lang pala. You answered our prayer hastily. Okay. So, that would be the first point. And let's now go to the 7 trumpets. That closes po yung second cycle of the seals. Okay? So, tapos na po tayo. There was a great silence. It means na the great silence was the appearing of God, and for us to understand that there was no delay, but actually it was cut short. And all our prayers will always be in accordance to His will. None of our prayers are not answered. He will always provide according to His will and purposes. Now, let's move, okay? Ready na po tayo? Medyo mabilis, ano? Okay yun, ah. So, baka this is a new year, a new day for all of us. Okay. Introduction naman sa sa 7 trumpets. Okay. Magta-transition na tayo from second cycle to the third cycle. The 7 seals to the 7 trumpets. Now, pag iniisip natin ang trompeta, ang dapat nating isipin ay yung pong trompeta sa panahon ni Josue at ng bayang Israel sa tapat po ng Jericho. Ano po yung trompeta nila? Inikot nila, tama? Inikot nila yung Jericho and nagtrompeta sila sa dulo, tama? Signifying for all those inside to repent before God. So it is a call for repentance. The trumpet, okay, is a call for God, from God, to all of the earth. Kasi lahat po ay tinatawag mag-repent. At yung second cycle po, while it focuses on the tribulation of God's elect, the third cycle naman centers the judgment of God on the non-elect. So yung second cycle is for the elect, encouragement sa atin, kaya may seal or tatak. But on the trumpet side, it is about God's judgment now to the non-elect. The non-elect are the reprobate unbelievers, refusing to believe in Christ and repent before God. Now, the trumpet call draws parallel to the judgment na sinabi ko kanina sa Jericho. The walls of Jericho fell, and on the 7th day after God's people circling it 7 times with the 7 trumpets blows of the 7th priest, God brought judgment to the enemies of God's people. Minsan iniisip natin that crime does not pay. Tama po ba? Na yung lahat ng mga nagnakaw sa flood control hindi magkakaroon ng hustisya dito sa lupa. Well, pwede.
pero never doubt that they will meet their end according to the plans and will of our Lord God. They will receive their judgment. And yun po yung gusto nating ipakita ngayon. Now, hindi ko po ito ididetalye po, no? Kasi magiging 2 hours preaching po ito. Okay? So, no. I'll just go through with it. Sa matter of introduction, para next time na nandito po ako, hindi na natin kailangan siyang pag-usapan. Now, so may 7 trompeta. Yung apat na ngayon, laging 4. So, unang 4 na trompeta are the plagues. Similar to the 10 plagues. Sino po ang nagbigay ng 10 plagues? Saan po nangyari to? Panahon ni Moses sa bayang Israel sa Ehipsyo, where God punishes them because they were considered enemies of God's people. And again, the parallel may not be exact, pero yung similarity undeniable. Discuss natin yan next detail. Pero yung 4 nga na plague na maririnig natin sa trumpeta ay katulad ng mga plague sa 10 plagues ng Exodus. At yun po ay titingnan natin next Lord's Day or next time na mag-preach po ako. Now, we consider po na yung 7 trumpets, the 3rd cycle of the same period, pero different perspective. And they still occurred with the first and the second coming of our Lord Jesus Christ. And I like to emphasize na ang focus po is judgment against believers. Now, to close this out before we leave and continue to the next Lord's Week's reflection, I will also point out po yung sinabi ni William Godfrey po, commentary doon sa second cycle and yung 3rd cycle. Okay. Yung 2nd cycle is the seal. Tama po? The 3rd cycle is about the trumpet. The 2nd cycle is about the elect, and the 3rd cycle is about the non-elect. So the 2nd cycle, so yung effect ng mga disastrous events na yung 1/4 ng earth ay namatay. Of course, yung 1/4, symbolic po yan. Pero ang symbolism would be 1/4, tama? So kapag susumahin, 1/4 ang namatay, ilan ang nabuhay? So may 3/4. Kapag tinignan mo yung proportion, medyo hindi naman nadehado. Tama ba? May namatay, pero 1/4 lang. This means po, okay, that the elect, maaari tayo maapektuhan. So ano ibig sabihin? Kapag nagpadala po ng dilubyo ang ating Panginoon, wala pong dinidiscriminate yan. Believer, unbeliever, reprobate o elect, tatamaan. Pero, mas madaming tatamaan sa non-elect. Laging ganon. So, lagi niyo pong iisipin yan. Sa lahat ng mga dilubyo na maaaring mangyari, may protection po tayo dyan. 1/4 lang po ang epekto sa elect. Hindi ibig sabihin 1/4. So, lalabas, sila lang po ang mamamatay. Tama po ba? Ito, 1/4 sila. Sila, mamamatay. 1/4. Okay. So, hindi ganun ang ibig sabihin nun. Hindi literal. Ang ibig sabihin lang, sa bawat dilubyo na darating, maapektuhan lahat, pero kukonti lang ang mamamatay sa elect. Pwede na, 1/4 lang. Parang ganun. However, pag tinignan naman natin sa 3rd cycle, at magiging ito yung recurring dito sa theme, lagi pong 1/3 of the non-elect ang maapektuhan. So anong mas malaki? Tatanungin ko kayo. Math ito. Mas malaki ba ang 1/3 o ang 1/4? Anong mas malaki? Sigurado kayo dyan. 3 yun, tsaka 4 ito. Noong una nga, actually, nahirapan pa ako dito. Ano ba sinasabi ni Godfrey dito? Oo nga. Mas, pag in all things being equal, kung meron kayong pizza pie, tama po ba? Hinati mo sa 4, di ba? O hinati mo sa 3 at pinagkumpara mo yung hinati sa 4 at yung 1/3, mas malaki-laki yung, di ba? Yung 1/3. Okay. And lalabas po, it means that kapag nagpadala ng trumpet judgment ang ating Panginoong Diyos, mas maraming non-elect ang tatamaan. Again, these are symbolic numbers, but we know that the 1/3 is always greater than the 1/4. This means that unbelievers will always be affected more than believers. Kasi minsan iniisip natin yes, lahat ng dilubyo tayo maapektuhan, pero iniisip natin wala namang pakinabang kung mananampalataya ako. Hindi po.
may pakinabang. Meron tayong proteksyon, may tatak, may selyo ang Diyos sa atin. Hindi lahat tayo mapupugnaw. Kapag umabot na sa panahon na pagka nag-war, nag-famine, or pandemic, alam natin na magsusurvive po ang mga mananampalataya. Hindi tayo totally mawawala sa mundong ito. As Christians po, and this is a matter of reflection for us, we often view our situation worse than others. Minsan iniisip natin, crime does not pay or it's always greener on the other side of the fence. Minsan iniisip natin, kung siguro pinili ko lang na mabuhay na parang laging ang katwiran, kung si Raulo lang ako sa trabaho, ginawa ko na lahat ng kalokohan, siguro mas prosperous pa ako sa taong yan. At lagi natin iniisip, yung mga tribulation natin, mas mahirap kesa sa mga di mananampalataya. Often, we see that the wicked prosper. Yun po yung, actually, laging nasa Psalm and Proverbs po yan. Ulitin ko po, sometimes, tayong mananampalataya, iniisip natin, life could have been easier kung hindi na tayo mananampalataya. We get discouraged and somehow question God for His goodness and sometimes question the faithfulness of God towards His people. But just like the psalmist in chapter 73, which is I want you to reflect on. Psalm 73, verses 12 to 13. Okay? Okay, basahin natin na lang ako din. I'll read it with you para ako rin naman ay matauhan sa aking pinapahayag. Okay, Psalm 73. Verses 12 to 13. Okay. Behold, these are the wicked, always at ease. They increase in riches. All in vain, I have kept my heart clean. So nakita niyo po yung kanyang parang bitterness. Ako, all in vain lang, I have kept my heart clean and wash my hands in innocence. Hindi ako gumagawa ng masama sa aking kapwa, sa aking negosyo, sa aking boss, sa lahat ng bagay. And for all the day long, I have been stricken. Hanggang 17 po pala tayo. I have been stricken and rebuked every morning. And if I had said, I will speak thus, and I would be betrayed by the generation of your children. And parang lalabas, ito po yung hinanakit niya, okay? Naghihinanakit siya. Kita niya yung richness ng mga wicked men, nakita niya yung kanyang sarili, naghihirap, even though sa kabila na alam niyang ginagawa niya at sinusundan niya ang salita ng Diyos. Okay. But when I thought how to understand this, it seemed to me a wearisome task until I went into the sanctuary of God, meaning pumunta ako sa dambana ng Diyos and na-discern ko ang kanilang end. Until I discern their end. Ibig sabihin po, this world will not end well for the wicked. Kapag nakita natin sa dambana ng Diyos ang lahat ng kanyang mga plano, ang lahat ng kanyang kalooban, sa lahat ng mga masasamang nangyayari at sa mga masamang taong nabuhay sa kasamaan nila, minsan iniisip natin, walang mangyayari. Pero hindi po. Ang tinuturo sa atin itong lahat na itinuro sa atin sa banal na kasulatan, they will meet their end and it will not be well for them. And no matter how it looks like now, minsan iniisip natin, mas namamayagpag sila. No, they will suffer the consequences of their own action. And unbelievers of this world will suffer more because of their sin. So, believers, saints in Cavite Reformed Community Church, wag po tayong mapaghinawaan. Tama po yung Tagalog ko? Tagalog na Tagalog. Yun ano? Mapaghinawa. Opo. Pero pwede kong sabihin paghinawaan, di ba? Ibig sabihin, wag nating tignan na with desperation. Kasi lang po minsan talaga, that's why you need the prayer of God's people, the presence of the Lord in every Lord's day, para ma-encourage po tayo. Kasi nanghihina na lang. Nanghihina na lang. Nakakapanghina po minsan. Marami po tayong mga plano, marami tayong inaasahan, marami nangyayari sa ating buhay, and minsan iniisip natin na nauuwi sa wala. Pero ang mensahe po sa atin ng Panginoon ngayong umaga ay huwag po tayong manghinawa. Ma-encourage po tayo. Bilang mananampalataya,
sa kabila ng lahat ng tribuleo, alam natin na tayo po ay bibiyayaan ng Panginoon ng lahat para sa atin, lahat ng biyaya, at maging encouragement naman sa atin ito ngayong umaga. Tayo po ay manalangin at pasalamatan natin ang Panginoon sa bagay niya. Dakilang Ama nasa langit, nagpapasalamat kami. Alam namin, O Diyos, na sa bawat pangangailangan ay Ikaw ang, sa iyong panahon, Ikaw ang magkakaloob. Ay iyong kamay, O Diyos, ay hindi maiksi sa lahat ng mga bagay. Ikaw ang patuloy na nagkakaloob at nagsusustain sa amin. So, sino ba naman kami, O Diyos, upang magmalaki sa iyong harapan? Maraming salamat sa pagpapakilala mo sa amin, sa iyong mga salita na sa tuwing ikaw ay narayan sa aming kalagitnaan, wala po kaming masasabi, wala kaming marereklamo, wala kaming maaaring ibato sa iyo, O Diyos, na isusumbat namin sapagkat nakikita namin na ikaw, O Diyos, ang gumagawa ng lahat ng bagay. At nagpapasalamat kami, Ama, sa vision na ito na binigay sa amin ni John, vision of encouragement for all of us, na ang lahat ng aming panalangin ay hindi napapasawala, na hindi umaabot sa binging bibig ng Diyos-Diyosan ng lahat ng mga taong hindi kumikilala sa tunay na Diyos, ang aming Panginoon Kristo sa Espiritu Santo at ng aming Ama. Alam namin, Panginoon, na hindi ito isang bagay na napupunta sa wala, kundi ang lahat ng panalangin mula ngayon hanggang magpakailanman ay tutugunin ng aming Diyos. Kaya nga lumalapit kami sa dambana ng Diyos ngayong umaga. Alam namin, Panginoon, na sa iyong mga salita ay pinangako mo na kung kami ay lalapit sa iyo, tapat ka, O Diyos, na ipagkakalob ito sa ngayon sa iyong kalooban. So humingi kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga personal na panalangin, sa lahat ng aming mga salobin, sa lahat ng aming mga panukala, sa lahat ng aming dalahin, lahat ng mga mabibigat na problema, lahat ng mga maaari naming, O Diyos, na panghinaan sa pananampalataya. Patuloy mo nga palakasin ang iyong mga tagapanguna na narito sa iglesyang ito. Bigyan mo nga sila, O Diyos, ng kalakasan sa paglilingkod sa iyo. At Panginoon, nagpapasalamat kami na sa kabila ng lahat ng bagay, nagka-grant ka, O Diyos, sa amin ng karunungan mula sa iyong mga salita. Panginoon, hindi mo hayaan ang iyong mga kalaban at ang aming mga kalaban sa Espiritu ay patuloy na mamayagpag. Lahat ay tatagpuin ng isang katatapusan para sa kanilang kaparusahan. At hindi, O Diyos, mananatili ang kasalanan. At ang panalangin nga namin, O Diyos, na dumating ka na, O Diyos. Alam namin na ang iyong pagdating, bagamat para sa amin ay mukhang nagde-delay. Alam namin na kapag ikay dumating na, wala na kami masasabi kundi masasabi namin, O Diyos, na napakadali at napakabilis at napakatapat ka sa iyong pangako. Maraming pong salamat sa iyong salita. Gabayan mo nga ulit kami sa aming pag-fellowship namin hanggang sa matapos po ang Lord's Day na ito. Yung Espiritu ang siyang tumabay sa amin sa pangalan na lamang ng iyong anak, ang aming mananakop at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.